Isang kaibigan ni VP Sara, kinopya lang ni Sara Duterte? Sabi po kasi dito sa balita, usap-usapan ngayon sa social media ang aklat ni Vice President Sara Duterte na may titulong Isang Kaibigan na ikinukumpara at inaakusahan ng ilang netizens na plagiarized version umano ng isang comic character ng American writer na si Andy Ronton, ang Owly series na inilathala noong 2007. Kung titignan po naman kasi yung cover ng dalawang libro, ay parang pareho siya ng characters. Pareho pong may owl, may loro. Pero kung titignan po natin yung istorya, yung pong istorya ng Owly ay meron pong mag-best friends si Owly at si Wormy. At meron po silang tinulungan na isang bluebird family para makapagtayo ng bagong bahay. Tapos meron pong bagyong dumating at tinulungan ng mag-best friend yung pamilya ng bluebird. Doon naman po sa istorya ng isang kaibigan, magkaibigan po si Loro at si Quago. At doon po sa istorya, meron din dumating na bagyo kung saan nasusukat ang katapatan ng isang kaibigan. Doon lang po ang tingin ko ang magkakapareho nun. Yung pong cover, yung characters, yung mag-best friend, at yung bagyo. Doon po kasi sa istorya ng isang kaibigan, although hindi pa po natin alam yung buong kwento, wala naman po yatang lumabas na isang bird family na tinulungan na magkaibigan. Dahil sa istorya ni Sara Duterte, nagtulungan silang dalawa. So yung characters may bikinopya ni Sara Duterte dun sa Owly. Pareho pong mag-best friends dun sa dalawang istorya. At yung pong bagyo. Aside from that, tulad ng pamilya ng mga ibon, wala po dun sa istorya ni Sara Duterte. So ito ba ay plagiarized? Hindi ko po alam ang level ng plagiarism dito. Pasok ba yung magkapareho sila ng characters, yung mag-best friend din sa istorya, at may bagyo? Pero ang sa akin po kasi, wala akong pakialam kay kinopya lang ni Sara Duterte ang istoryang yan. Ang akin ay kung istorya ito ni Sara Duterte, dahil ang sabi, authored by Sara Duterte, at doon sa huling pahina, makikita mo yung picture ni Sara Duterte, nandun pa yata yung logo of the Vice President of the Philippines. Hindi ba parang ito ay pangangampanya? Ang pinupunto ko kasi dito, yung pera ng bayan na gagamitin ni Sara Duterte para ipalimbag yung libro at kahit na sabihin mong ipamimigay lang yan, kukunin pa rin yung pagpapagawa ng libro sa kaba ng bayan. So kung ito ba ay plagiarized, ito po ay dininay na ni VP Sara. Sabi po dito sa balita, Vice President Sara Duterte denies allegations of plagiarism on her self-authored children's book, Isang Kaibigan. She also plans to write another book about a friend's betrayal. Sabi pa ni Duterte, hindi ang libro ang problema ng bayan kundi ang kahinaan sa pagbabasa ng ating kabataan. So ibig sabihin, makakatulong ng gusto yung libro ni Sara Duterte para matutong bumilis magbasa ang ating mga kabataan. Napakadami naman po nating children's books. Ano ang magiging kaibahan ng libro ni Sara Duterte? Mapapabilis ba ang reading comprehension at yung reading ability ng mga estudyante kapag binasa nila yung libro ni Sara Duterte? Kahit na saan ko po kasi tignan, parang hindi kailangan yung libro at gagastosan ng gobyerno gamit ang pera ng bayan ng 10 million pesos. Halatang halata naman, hindi ba ito ay para lang sa kampanya? Dahil galing mismo sa bibig ni Sara Duterte na andun yung pangalan niya, andun yung literato niya sa libro, ipapakalat yan, at ang actual na target nito ay hindi yung mga bata, kundi yung mga magulang ng mga bata na mga boboto, yung mga botante. Kasi ang sinabi niya na yun ang nasa isip ni Risa Hontiveros. When in fact, hindi lang si Risa Hontiveros ang mag-iisip niyan. Marami po sa ating taong bayan iisipin, bakit ka nga gagawa ng isang libro samantalang napakadami naman ng librong pambata? At alam naman natin na isang libro galing kay Sara Duterte ay hindi makakatulong. Dahil ang sabi niya dito, ang problema ng bayan ay ang kahinaan sa pagbabasa ng ating kabataan. At sa tingin ni Sara Duterte, pag nabasa nila yung kanyang libro na Isang Kaibigan, ay gagaling na ang ating mga kabataan sa pagbabasa. It will only take one book from Sara Duterte para gumaling ang ating kabataan, para sila ay maging bihasa sa pagbabasa.
At makakatulong ng gusto sa ating mga kabataan itong 10 million pesos worth of books authored by Sara Duterte. Plagiarize or hindi, para sa akin, wala po akong pakialam. Yun nga lang, kung gagawa din lang sana si Sara Duterte, gawin niya ng mas original. Kasi kahit papano po, plagiarized or not, kitang-kita naman po natin na inspired or ginaya yung libro niya doon sa libro ni Auli. Yan po hindi natin mapapasinungalingan dahil yung karakter po, pwede namang gumawa ng ibang karakter si Sara Duterte. Bakit yun pa? Teka muna. Ito kaya ang dahilan? Kaya nang tinatanong ni Senator Risa si VP Sara kung tungkol saan yung kanyang libro, hindi masagot ni Sara dahil hindi niya talaga alam ang kwento ng libro at ang alam niya lang ay ito ay tungkol sa pagkakaibigan. Pero I'm sure alam ni VP Sara kung ano yung kwento ng libro. Nang aasar lang siguro siya, pero lahat naman bumabalik sa kanya. Kung ano yung ipinupukol niya, lahat tumatalbog sa kanya. So, kailangan ba natin itong librong ito? Gagawin bang matalino? Tatalino ba ang ating kabataan oras na mabasa nila itong librong to? And take note, meron pa palang magiging pangalawa or part 2. At ito naman ay tungkol sa katrayduran, a friend's betrayal. So, isip-isip tayo, para saan talaga? Sino yung pinasasaringan ni Sara Duterte sa mga librong ito? Una, friendship. The next one will be about a friend's betrayal. In actuality, tanungin na natin kaagad, sino ang kaibigan na nagtraidor? Ako, bibigyan ko ng karakter. Si President Bongbong Marcos ba ang nagtraidor kay Sara Duterte? Samantalang all this time, kahit na binabatikos, minumura, niyuyurakan ang dangal ng Marcos family, at nandun si Sara Duterte sa mga rally kung saan minumura si President Bongbong Marcos, may narinig ba tayo kay BBM? Ganun pa rin ang pakitungo niya kay Sara Duterte. Sino ang mas tatawaging traidor? Yung aattend ka ng rally ng tatay mo kung saan minumura ng tatay mo ang presidente ng Pilipinas pero wala kang imik. Hindi mo man lang maipagtanggol si PBBM sa mga pagmumura, panlalait, pag-aakusa, paninira, pagbabatikos ng kanyang pamilya. Tapos gagawa siya ng pangalawang libro tungkol sa friend's betrayal. Bakit ang taong bayan ang magpopondo ng mga libro ni Sara Duterte kung saan halata mo naman kung sino ang kanyang pinasasaringan? Hindi po tayo tanga, hindi po tayo mga bata, naiintindihan po natin kung ano ang motibo ng mga librong yan. Yung unang libro, walang iwanan, na hindi daw iiwanan ni Loro Sequago or kung sino man ang hindi nang iwan. Pero, sino ba ang umalis ng unit team? May dumaan na bagyo sa magkaibigan, pero andun pa rin sila nagtutulungan. Pero sino ang nang iwan sa Pilipinas sa kasagsagan ng bagyong Karina? Parang hindi naman yata isinasabuhay ni Sara Duterte kung ano yung laman o istorya ng kanyang libro. Tapos susundan pa niya ng friend's betrayal. Sino ang nagtraidor? At lumabas na rin po kung magkano ang gagastusin kada isang libro. Sabi po dito, printing of VP Sara's book is 50 pesos per copy ayon po sa OVP. Kung pakopya-kopya lang yan, kung ilang daang kopya lang yan, times 50, siguro hindi pa natin iindain. 10 million pesos po worth of books na siguradong hindi naman makakatulong, na hindi naman magdadagdag talino sa ating mga kabataan. Ano ba akala ni Sara Duterte? May superpower siya at nabigyan niya ng orasyon yung libro niya na whoever reads this book, yung mga kabataan na magbabasa ng kanyang libro ay tatalino at huhusay sa pagbabasa. Reading and reading comprehension. Basta basahin lang yung libro. Ganun ba yun? Or ito ay para sa mga magulang ng mga bata na mga botante na habang maaga pa ay nagsimula ng mangampanya? Well, okay lang. Kung mangangampanya kayo, do it with your own finances. Huwag sa pera ng bayan. Kasi parang hindi natin mahiwalay eh. Parang hindi natin matanggap na gumawa ng libro si Sara Duterte. Ipamimigay sa mga kabataan. Andun yung picture niya. Siya pa mismo nagsasabi, kakalat yan kahit na saan sulok ng Pilipinas. Andun yung pangalan niya, yung litrato niya. Ang mga kabasa, yung mga magulang ng mga bata na mga botante. So, ano isipin natin? Sunod ko pong maiksing topic. Matapos pong sumbatan
ni Sara Duterte si Senator Risa Hontiveros na nilapitan daw siya, humingi ng tulong para ipanalo siya dahil 2 beses na daw natatalo si Risa Hontiveros nung pangatlo nanalo. So, ibig sabihin, si Sara Duterte ang nagpanalo. Pero, nung nanalo na daw si Risa Hontiveros, siya pa ang nangunguna para batikusin ang kanyang amang si Rodrigo Duterte. Ngayon, ang sinumbatan naman ni Sara Duterte ay ang magkapatid na Bongbong Marcos at Amy Marcos. Parang mahirap pala maging kaibigan nitong si Sara Duterte. Kapag kayo ay nagkaroon ng breakaway, asahan mo na manunumbat yan sa lahat ng ginawa niyang kabutihan sa'yo. Yan ba ang nagpa-personify ng isang kaibigan? Sabi po kasi dito sa balita sa SMNI, magkapatid na Marcos lumapit kay VP Sara para makuha ang panalo sa Visayas at Mindanao. Continuity ng big ticket na dahilan ng platapormang Unity, wala na. Pagkatapos ng filing of candidacy, lumapit na sa akin yung magkapatid na Marcos. Well, she was referring to Bongbong and Amy. Sabi nila, hindi kami mananalo kung hindi mo kami tutulungan sa Mindanao at sa Visayas. Sinabi ko sa kanila, okay, sige. Dahil maraming big ticket projects si Pangulong Duterte sa Davao City, sa Mindanao, at sa ibang lugar pa ng ating bansa na gusto nating mapatuloy. Kaya nga diba tumakbo kami on the platform of unity and continuity na hindi natin nakikita ngayon. Nasaan na yung big ticket projects? Wala na lahat. Ayun ang klase ng pagiging kaibigan ni Sara Duterte. Tulad ng kay Risa Hontiveros. Lumapit si Risa para magpatulong kay Sara. Pagpalagay na natin, nananalo nga si Risa Hontiveros sa tulong ni Sara Duterte. Kaya lang, hindi kaya nung nanalo na si Risa Hontiveros, may nakita siyang mga anomalya at hindi magaganda sa mga ginawa ni ex-President Duterte. Ang ibig bang sabihin, pag ikaw ay humingi ng tulong, kailangan kahit na anong makita mong anomalya, hindi ka kukuda, hindi ka magsasalita, wala kang sasabihin, shut your mouth ka lang. Dahil tinulungan kita, may utang na loob ka sa akin. So, ganito din ngayon ang sinasabi ni Sara Duterte. Lumapit yung magkapatid, Bongbong and Amy sa kanya, at sinabing hindi daw sila mananalo sa Visayas at Mindanao kung hindi sila tutulungan ni Sara. Teka muna, kung ganun kabilib si Sara Duterte sa sarili niya na talagang siya ang nagpanalo kay Bongbong Marcos, bakit hindi siya tumakbo na presidente noong 2022? Ganun pala kataas ang kumpiyansa niya sa sarili niya na pwede niyang ipanalo ang ibang kandidato, pero bakit hindi siya ang tumakbo bilang presidente? Dahil hindi niya kaya. Yun ang katotohanan na kahit na yung mga DDS, tanggapin man nila o hindi kaya ni Sara Duterte. At granted na humingi ng tulong si Amy kasi I'm sure ito ay pakana ni Amy Marcos na lumapit sila ni Bongbong Marcos kay Sara Duterte. Hindi ba nagkatulungan yan? Kung nakilala man ng husto si Bongbong Marcos sa Visayas at Mindanao, sa Luzon, hindi naman kilala si Sara Duterte ha. Nakilala lang siya bilang anak ni then President Rodrigo Duterte. At sabi ko nga, kung talagang ganun ang kanilang kumpiyansa na mananalo si Sara Duterte, bakit hindi siya nagpresidente? In fact, hindi man lang siya nag-file ng COC bilang presidente. Hindi ba umuwi siya ng Davao at nag-file siya bilang mayor? At ngayon, pagpalagay na natin, si Sara Duterte ang nagpanalo kay Bongbong Marcos at napag-usapan nila na ipagpapatuloy yung mga proyekto ni ex-President Duterte. Nung naupo na si President Bongbong Marcos, hindi ba ni-review nila ang mga proyekto ni ex-President? May mga itinuloy at siguro dun sa ibang mga big projects may nakitang kulang or may konting anomalya or hindi viable or kung ano man ang dahilan at hindi nagpatuloy. Pero ang gusto ni Sara Duterte, ituloy lahat ng projects ni ex-President. Ano ba gusto ni Sara Duterte? Maging puppet si Bongbong Marcos ng kanyang ama? Maging extension ni Bongbong Marcos ang presidency ni Rodrigo Duterte? Hindi naman yata ganun. Meron ipinagpatuloy si Bongbong Marcos sa mga proyekto at may mga pinag-aralan na mga proyekto ni ex-president na mukhang hindi viable kaya hindi itinuloy. Pero ang gusto ni Sara, dapat itinuloy nyo dahil yan ang kasunduan natin. So ang nakikita ko dito, kaya umalis ng unit team si Sara Duterte ay dahil hindi na ipagpatuloy lahat ng proyekto ng kanyang ama.
So kung sabihin man natin na nanalo si Bongbong Marcos sa Visayas, Mindanao dahil kay Sara Duterte, nanalo naman si Sara Duterte sa Luzon dahil kay Bongbong Marcos. Pero sana nga sana na lang tumakbo si Sara Duterte noong 2022 at tumakbo si BBM bilang presidente. Doon sana natin nalaman kung sino talaga ang mananalo. Kaya lang ngayon, porque nagkaroon ng falling out, nanunumbat na si Sara Duterte. Yan ba ang taong gusto nyo maging presidente? Normal po sa larangan ng politika na ang bawat isa ay lumalapit kay ganito, lumalapit kay ganyan, lalo na sa mga probinsya, nilalapitan nila yung mga mayor, and I'm sure hindi lang si Bongbong Marcos o si Amy Marcos ang lumapit kay Sara Duterte para humingi ng tulong dahil siya ang mayor ng Davao. So ano kaya ang masasabi ni Amy Marcos ngayon nito? Na sinusumbatan na sila ngayon ni Sara Duterte. May mga nababasa na nga akong advice galing sa netizens kay Senator Amy Marcos. Mag-ingat ka kay Sara Duterte. Kung ano man ang ibig nilang sabihin, sila na po ang nakakaalam nun, and that is for Amy Marcos to find out. Pero magbalik man si Amy Marcos sa piling ng kanyang kapatid na si Bongbong Marcos, sira na po si Amy Marcos sa mga loyalista. Kaya natawa ako dun sa post na to Dahil ang unang sumagi sa isip ko, ganyan ka pala kabilib sa sarili mo na nagpapanalo ka ng kandidato. Bakit hindi ikaw ang tumakbo bilang presidente noong 2022? Kaya lang, kung sasabihin ni Sara Duterte na siya ang nagpanalo kay Bongbong Marcos at siya ay nanunumbat ngayon, nakakalimutan yata ni Sara Duterte kung sino ang nagpanalo kay ex-President Duterte noong 2016. Sino ang sumuporta sa kanya? Hindi ba't laging ibinibida at iniyayabang ni ex-President Duterte na si Amy Marcos ang tumulong sa kanya, naglabas ng pera para sa kanyang kampanya, sa kanyang kandidatura. At itong si Amy Marcos ay hiningi ang tulong ng mga loyalista para iboto si Rodrigo Duterte. Nakarinig ba tayo ng sumbat sa magkapatid kay Bongbong, kay Amy, na sila ang nagpanalo kay Duterte? Ngayon, ang anak, manunumbat na siya ang nagpanalo kay Bongbong Marcos, nilapitan siya ng magkapatid para humingi ng tulong. Maiksi din pala itong memory ni Sara Duterte, no? Samantalang hindi mananalo ang tatay niya dahil hindi naman kilala si Rodrigo Duterte sa Luzon. Kaya siguro nga, itong mga panahon na to, dapat nang mag-ingat ni Amy Marcos kay Sara Duterte. Si Sara Duterte na nanunumbat pero nakalimutan niya na kaya nanalo ang tatay niya ay dahil kay Amy Marcos at sa mga loyalista. Aminin man ng mga DDS o hindi, wala akong pakialam. Pero para sa amin, yan ang katotohanan. Hindi mananalo si Rodrigo Duterte na hindi naman kilala sa Luzon, kundi siya tinulungan ni Amy Marcos. Tapos ngayon, the nerve na manumbat si Sara Duterte. Kaya Amy Marcos, mag-isip-isip ka. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below at magbabalik ang usapang Tito Manny. Diyos ti Agina.